Okay, the session is now being recorded. So, good day. Ang topic po natin ngayon ay implicit differentiation. No? So, what is implicit? Then, siguro magkaroon din ng topic kahit pa paano sa chain rule. No? Although na-discuss na natin ito nung tayo ay di-discussion ng derivatives sa mga previous discussion ko. No? But for today, our topic is all about implicit differentiation. Now, what is when we say implicit differentiation? No? So, kasi guys, no, most likely, meron tayong mga functions na naka f of x, no? Okay, so for example, in this case, no, example, no, let's say x squared plus y squared minus 4x plus 5y minus 8 equivalent to 0. Obviously, ito ay equation ng isang circle, no? Now, it is difficult to rearrange this, no, in terms of y, kasi we need to yung y was given explicitly as a function of x. So we could perhaps given values of x, you can use the expression to work out, no, yung values ng y. And also uh, to solve this, it must be defined implicitly. So paano natin gagawin yan, no? So we need to revise the chain rule. Ano ba yung sa chain rule, no? Sa chain rule kasi guys, i-discuss ko ng konti ng chain rule, no? Ang chain rule natin, alam naman natin, no? When you say the chain rule, let's say we are asking to differentiate in terms of y, di ba? Halimbawa, let's say, for example, no, meron kang y is equivalent to 5 plus 2x na raised to 10. Then calculate or calculate for the, let's say, dy over dx or y prime, no? Okay, now implicitly, or by using chain rule, ito kasi paggamit ng chain rule, magle-let you ka. Let you is equal to 5 plus 2x. Di ba, ginagamit naman natin yun eh, no? Usually. Eh, ngayon, pag sinabi natin chain rule, ito yung ginagawa. Isa-substitute mo yung value ng u, which is u raised to 10 instead of 5 plus 2x. Now, kapag nakuha na natin yan, since yan yung value natin, alam naman natin sa chain rule, kapag kinuha natin yung dy over dx, that is dy over du multiplied by du over dx. Oh, yun yung chain rule. Kaya nagka-cancel to. So therefore, kung kukunin ko yung aking y is equal to u raised to 10, then obviously, yung du natin dito o yung dy natin dito is 10 u raised to 9 kasi binaba na natin. No? Na kung ang yun naman natin is 5 plus 2x. So what does it mean? E di, ang ibig sabihin, no, kung dy over du ang pag-uusapan, no, or dy over dx ang pag-uusapan natin, ano yung magiging implication or magiging answer? Now, to solve for the du over dx nito, ito yung magiging 2 na lang kasi constant yung 5. Okay, so by solving this, applying the equation dy over du, ano ba yung dy over du natin, no? Ano ba yung dy over du or the dy over dx, no? So, ang 10u raised to 9 is most likely yan ay dy over du, di ba? So, ito yung dy over du, no? Kaya pwede ko masabi na ito yung 10 raised to 9 multiplied by the du over dx na 2.
Kaya magkakaroon ka ng 20 kailangan natin. 10 raised to 10u raised to 9 multiplied by 2. So therefore, we can have for the value of dy over dx here, we have 20 u raised to 9. And by substitution ng u, that would be dy over dx, and that is equivalent to 20 5 plus 2x raised to 9, no? And that is an example na gumamit tayo ng chain rule. Ito ay chain rule method. Now, yung alternative solution, yung tinuro ko sa inyo, mas madali. O, paano yung alternative? Diba? O, y, 5 plus 10, o 5 plus 2x. So, hindi ko na kayo tinuruan ng, diba, hindi na tayo nag-chain rule masyado kasi medyo ang daming step. But ito, let's say ito ay 10. Find, let's say, ang ganun din, dy over dx. Usually, ang ginagawa ko dito, I will use power rule, power formula. So, ang ginagawa natin, ibababa ko to. So, ito na yung dy over dx natin. Bababa ko tong 10, tapos 5 plus 2x, 10 minus 1, then taking the derivative of this, that is 2. So, 10 times 2, mas mabilis to. Kesa dun sa rule. Pero dyan din nanggaling ang halos. No? Kaya, ito na yung y prime o yung dy over dx. Similar lang naman. So, di-discuss ko yung chain rule, no? Okay. Kaya I suggest ito gamitin natin. Direkta na. Pero, kung gagamitin mo talaga yung tunay na method, ito yon, that is the chain rule, no? Okay, now, I hope ito ay clear, no? I hope ito ay clear. We will now apply yung tinatawag na implicit. Kasi ito, medyo kakailanganin natin yung technique solution sa pagkuha ng implicit differentiation, no? So ito, we discussed the chain rule. Kaya pwede naman gamitin, but I suggest use yung basic power natin dun sa power formula, quotient rule, most likely nasa-solve na, no? Sige, you can take the screenshot of the before I proceed to the next, no? Okay, so dito tayo sa kabila na okay, new. Ay, clear ko lang. Okay. So next. Okay na to, no? So dito tayo sa chain rule talaga. Supposedly guys, no, differentiate, ito yung instruction, no? Differentiate differentiate the implicit function y squared plus x raised to cube minus y cube plus 6 is equivalent to 3y. So, paano natin i-solve? Actually, ang gagawin natin, with respect to x, ang gagawin natin, we will differentiate in terms, so ito, magiging ano to, kumbaga sa kukunin ko yung derivative dito. Bababa ko yung 2, so 2y, 2 minus 1, then dy over dx. No, alam naman natin, gano'n yung nangyayari, no? That is dy over dx. Okay? Then ito naman, kumbaga sa susunod na value natin dito, i-differentiate ko naman yung x cube. So dapat in terms of kumbaga sa in terms of with respect to, let's say, okay, ganito muna gawin natin para hindi malito. Kukunin ko muna yung derivative. Isa-isa. O ito muna. Find the derivative of y squared. O gagamitin ko muna, no?
plus the derivative of dx x cubed minus the derivative of y cubed plus the derivative of 6 is equivalent the derivative of 3y. So mapapansin nyo, ako ay nag-differentiate with respect to x. Diyan sa case na yan, no? Ngayon, ito, ano magiging value nito? Ito magiging 2y to. dy over dx. Ito lang, dahil ito ay hindi y, lagay lang natin 3x squared. Oo, no? 3x squared lang. Ito y, maglagay tayo ng 3y squared dy over dx. Then ito, constant naman, ang derivative nito 0. Then ito, equivalent to 3, dalawa ito, dy over dx. Okay, so ngayon, equate natin, no? Equate natin. Dahil ito, nag-differentiate tayo ng terms of y. So, i-ano natin sa x squared, no? 3x squared. Kumbaga, ito yung left side. Ito yung common eh. Okay, so is equivalent to 3. Ililipit ko na sa kabila yung iba, no? Ito ay 3 dy over dx. Lahat ng mga dy over dx, pagkasama-samahin natin. Pero ito, mababago yung sign kasi nililipat ko sa kabila, no? Minus 2y dy over dx. And then we have plus 3y squared dy over dx. Okay, so ito, 3x squared. Lalabas ko yung, kumbaga, yung mga pwedeng i-ano, no? I-simplify. Pero dito sa case na to, wala naman. So, lalabas ko na lang yung dy over dx. So, lagyan lang natin dito, 3 minus 2y plus 3y squared. That is dy over dx. Okay? So, basically, kapag sinimplify natin, dy over dx natin, ito, mapupunta sa baba, no? Kasi nga, algebraically, dito siya mapupunta. Plus 3y squared, then ito naman yung 3x squared. So, ito na yung pinaka-final answer natin para sa pag-solve ng dy over dx. Ayun ang tanong, no? Find dy over dx, the answer is ito na. Okay, paki-check, paki-screenshot, no? And that is an example of an implicit differential or implicit differentiation, no? So magka-ibang variable. Ngayon mamaya trigonometry naman ang gawin natin. Kasi okay dito sa algebraic eh. Sige, you can copy. I hope wala question. Kung may question, just let me know, no? Okay. Sige, i-ano natin? I-clear natin. Pag may tanong, kumbaga, ipopost ko naman sa YouTube natin, no? Yung ating ano, para pwede yung balikan, no? Okay, so ano pa yung example? Find y prime if the equation, kasi the equation ito, no? Meron tayong sin y plus x squared y cubed minus cos x equivalent to 2y. Okay, so ngayon, ang gagawin natin is we will be trying to differentiate. Okay, so ito in terms of dx. Ito naman is, yung nga, ganun pa rin. X squared y cubed minus the derivative in terms of cosine of x minus the derivative in terms of dx of 2y. So dito dahil ano guys, no, ang gagawin natin dito, anong derivative ng sine? Kung di ako nagkakamali, yan ay cosine y. Cosine y, no? So lagyan lang natin cosine y dy over dx. Ito, gagamit ka dito ng product rule muna. X squared derivative of y cubed plus y cubed the derivative of x squared.
minus, kumbaga sa ano, ito lang ay bago natin ano, yan muna yung gagamitin, no? Over dx. Okay, minus derivative ng cosine is positive sign. Positive sin x, no? Okay, sin of x dy over dx. Or wala pala kasi sa x ka. So, ano lang muna, sin x lang. Okay, then we have equivalent to 2, derivative is 2 dy over dx. So, bago natin i-solve, ito muna. Cosine of y dy over dx plus, ito, maglalagay ka ng dy over dx kapag sa y ka, nagde-differentiate. So, kung compare mo itong x squared, derivative nito is 3 y squared dy over dx plus y cube, ito, lagi mo lang 2x plus sin of x equivalent to 2 dy over dx. So, pagkasama-samahin natin yung mga dy over dx, pero i-ano ko muna equation. Cosine of y dy over dx, ito naman ay plus 3x squared y squared dy over dx plus 2xy cube, okay, plus sine of x is equivalent to 2 dy over dx. Now, let's check the equation, no? Yung tatlo, pwede ko pagsama-samahin. Okay, pwede ko ilipat sa kabila, no? So, ito yung magiging equation natin. Itong 2xy cube plus sine of x, nandito sa left side. So, ito yung 2 dy over dx. Dilipat ko lahat yung ano, no? Ito yung magiging cosine of y dy over dx. So, ano pa ba yung mga isasama natin? Itong sine din, no? Ay, yung ano pa ba? Yung cosine saka yung plus 3, ano, x squared. Okay, so ito plus magiging minus 3x squared y squared dy over dx. So ito 2xy cube plus sine of x. So ilalabas ko yung ano, yung mga values, no? Yung 2 minus cos of y minus 3x squared y squared. Okay, then dy over dx. Now to finalize the answer, kasi ang hinahanap dito is in terms of the dy over dx, ito na yung magiging sagot. For the dy over dx, usually ito nasa baba na ito. Ito yung magiging 2 minus cos of y minus 3xy squared. And then ito naman nasa taas 3xy cube plus sine of x. So ito na yung ito na yung derivative y prime using the implicit differentiation. Okay, kasi inahanap yun sa ano eh. Magbigay tayo ng application, no? Na, halimbawa, sa circle, mamaya, no, makikita natin, no, na pwede palang gamitin yun, no? Pwede palang gamitin yun. So, recall ko yung analytic geometry, no? Kung naalala nyo, may tayong equation kanina ng circle. Pero dito, gagamitin natin ng implicit differentiation. Okay, siguro pwede na. Paki-ano na lang, paki-screenshot. Okay, paki-screenshot, no? O paki-picture. Okay, yes, ano yung question? Ano? Yung yung 3x squared y squared, tama ba? Okay. Ay ano to? 2, sorry. That is 2. Buli lang natin. That is 2. Na ano lang, tawag dito? Typographical. Okay. Mm. Okay? So that is 2xy cubed plus sine of x. Okay? So may question pa? So I think klaro naman yung mga steps, no? Klaro naman yung mga solution. So try natin ngayon, nire-recall natin yung analytic geometry ninyo. Kanina, may nalalaki eh. Meron ako nilagay na equation ng circle. Pero hanapin natin yung ano. Naalala nyo ito equation to ng circle. No? Ano ba tong equation ng circle? Kung mapapansin nyo, ito yun.
Ito yung x squared plus y squared minus 4x plus 5y minus 8 equivalent to 0. So, halimbawa, tinanong tayo dito, no? Find y prime. Okay. So dito, recall ko lang kayo, no, sa analytic geometry. Ipa-plot natin. Pagkasama-samahin ko yung mga x. Ganon din dito, no, sa y squared plus 5y. Dilipat ko sa kabila, no. Ito, di ba, dinidivide ko sa 2. Kaya magiging ano yun x minus 2 squared. Dinidivide natin sa 2 yun Di ba? So, ito ay x squared negative 4x plus 4. Kaya mamaya mag-add pa tayo sa kabila, no, na plus 4. Okay, so plus, ito, y plus 5 over 2 squared. Diba? So ito ay magiging 8 plus 4, then plus, hindi ako nagkakamali, 25 over 4 kasi ito ay 5 over 2 na naka-square. No? Okay, so ngayon, ito yung magiging point niya. Ito yung x is equivalent to 2, y is equivalent to negative 5 over 2. So kapag pinalat natin yan, malalaman natin na ito yung magiging equation. So therefore, ito ay 1 and 2. Tapos yung y natin is negative 5, negative 2.5 yan 1, 2, and 3. Maaring nandito. Ayan, sa gitna. So ngayon, ito yung center ng circle. Meron kang 2 saka negative 2.5 or 5 over 2. So ngayon, from the origin, ito yung pinaka-radius. Kaya makakabuo ka dito ng ito yung equation ng makakabuo ka ng circle. Ito yung equation ng circle. Kaso ang tinatanong dito, what is the slope or what is the dy over dx? What is the rate of change? No? Okay, yan yung pag pinalat mo. Kaya ngayon, ang magiging radius ito, kung di ako nagkakamali, ito ay 12 plus 25 over 4. Kapag in-LCM mo yan, for ito, 12 times 4, 48 plus 25. Meron kang 73 over 4. Okay? So, yung 73 over 4, kapag dinivide mo yun, ito ay magiging 7, 8. 8 times 4, 32. So, pag nag-decimal ka pa, mga 8 point something yan. No? Okay, so 8, 2 times 4 is 8. Isa pa, that is 18.25. Yung radius, okay, so yung radius niya is 18.25. So basically, 18.25 ito, yung radius. Yung makukuha natin dito. So r squared is 18.25. So pag kinuha mo square root, okay, ang r natin is simply 6 something. Hindi, ano ba natin? 4 something, mga 4 point something, no? Okay, so basically, ito yung natin, 73 over 4. Diba? So, or square root of 73 over 2. So, yan yung pwede nating maging equation, no? Ngayon, hindi naman yan nagtanong. Ang tanong is, what is the tawag dito, what is the derivative? So, dito tayo sa implicit. Ito yung nirecall ko lang kayo sa analytic geometry. No? Kasi kung naalala nyo, gano'n ang ginagawa, no? Okay. So, ngayon, since this is a review ng ating implicit differentiation, magdi-derivative ako. Derivative of x squared plus the derivative of y squared minus the derivative of 4x plus the derivative of 5y minus the derivative of 8.
Ngayon, kung saan ka nag-derivative ng y, yun yung lagyan mo ng dx. O, yun yung mga palatandaan, no? Okay, ito naman, so magiging 2x lang. Ito, magiging 2y dy over dx. Ito ay magiging 4. Ito ay magiging 5 dy over dx. Ito ay 0. So, 0 na yan, no? Kaya, iniquate ko na sa 0. Ngayon, pagkasama-samahin ko yung dy over dx, no? Gaya ng ginawa natin, ito 2x minus 4. So pag nilipat ko sa kabila, or pwedeng ang gawin natin dahil positive tong ano, pwedeng ma-retain naman na dito yung dy over dx, no? So gawin ko lang 2y plus 5 dy over dx is equivalent to, so ito na yung malilipat sa kabila, no? 4 minus 2x. Then divided by the 2y plus 5. Divided by 2y plus 5. And basically the dy over dx here is 4 minus 2x all over 2y plus 5. So ito na yung pinaka-equation natin, no? Since we already know how to solve yung ating magiging problem. Okay, no? Sana yan ay klaro, no? Diyan sa part na yan. Okay, so ayun, no? So ngayon dapat ito para to check, no? Kung gusto natin malaman kung tama, kasi 0 ang ano yan, dapat ang dy over dx mo 0. So pag sinubstitute mo yung x, ang value ng x is 2. So 4 minus 2 times 2, ito ay, tapos yung ating y, 2, 5 over 2, negative 5 over 2, no? Kung di ako nagkakamali, no? So yan yung ano, kasi pag nag ano yan, equal, no? Okay, so now, mapapansin mo dito guys, no, na yung values natin, nung dy over dx, ayun, ito na yung maging equivalent niya. Okay? But anyway, this is the final answer. Na tawag dito, yung pagkuha natin ng dy over dx in that term, no? Okay? So, may katanungan kayo, guys? Yes, question. Sa may 5, wala. Tingnan natin na. Saan ba banda? Dito, dito. Di ba 2x, 2y, 4x, 4, 5. Ayan, 5, derivative ng 5y is 5 dy over dx. Tapos derivative din ng 8 ay 0. So pinagsama ko yung 2y saka plus 5, tapos lipat ko na sa kabila yung 4 minus 2x. All over 2y plus 5. Nakuha ba? So yan yung equation natin. 4 minus 2x, 2y plus 5, no? Okay, so yun yung ano, isang example, isa pa example, no? Pero ito, yung analytic geometry hindi naman kasama. Nirecall lang natin, no? Para lang maalala nyo yung mga circle-circle, no? Sige, hanap pa tayo ng isa pang equation. Ito, maganda rin tong equation. Ano ko lang, clear ko lang. Let's say, y squared plus x cubed minus xy plus cosine y is equivalent to 0. Find dy over dx. Okay, so ganito guys, no? Usually mga curve na ito, no? Pag ganyan, kung i-derivative ko lang, derivative of y squared plus derivative of x cubed minus the derivative of xy
plus the derivative of cosine y and derivative ng 0, constant, no? Ngayon, sa y, lagyan mo na ng over dx, no? Ito magiging 2y dy over dx. Ito, dahil walang dahil ito ay sa y, magiging ano lang to, 3x squared. Ito, minus derivative, ano kakagad, product rule, x dy plus y dx. Then ito, dahil y ito, derivative ito is negative sine of y dy over dx. Then this is equivalent to 0. So pagkasama-samahin ko yung mga tawag dito dy over dx, no? O pwede natin pagsamahin. So pwede mong i-retain dito o kopyahin ko muna pala pa ito. Dahil meron pa pala tayong hindi nasi-simplify. Okay, tapos ito, dahil ito yung dy, ito yung magiging x dy over dx. Pero ito y, 1 na lang ito, no? Then minus sine of y dy over dx, 0. So didistribute ko yung sign, magiging 2y dy over dx plus 3x squared minus x dy over dx. And then ito, minus y minus sine of y dy over dx equivalent to 0. So basically, ang gagawin ko lang dito is 2y minus sine of y dy over dx. I-ano ko lang ito. Back ko lang. 2y minus sine of y. Meron pa bang, ayan, meron pa pala dito na x dy over dx. Tapos i-ano ko ito, parenthesis. dy over dx. So ito muna, pinagsama-sama natin. Tapos ilipat ko sa kabila, ito, magiging y minus 3x squared. So by simplification, ito na yung magiging sagot natin. So meron kang y minus 3x squared divided by 2y minus x minus sine of y. O, ito na yung ating function or dy over dx. So, yan na yung ating magiging pinaka equation. Okay? So, mahirap ba? Pakiano mo kung naintindihan? O, isa pa, hanggang sa maintindihan natin. No? Yan ay implicit differentiation. Sige, paki-screenshot. Okay, so pagkatapos ito, y cube, isa pa, y cube, minus x sin y, plus y squared over x, equivalent to 8. So basically kapag ganyan, gaya ng ginagawa natin, ang gagawin ko lang is kukunin ko yung dy over dx. The-derivative ko muna. X sin of y. Plus, ito dito maliwanag na gagamit tayo ng product rule at quotient rule respectively sa mga ito, no? Okay, halimbawa ito, dahil y ito, ilagay ko na 3y squared dy over dx. Pero ito, ipa-product rule ko muna. xd sin of y plus sin of y derivative of x. Ito naman guys, no, gagamit tayo ng quotient rule. 'Di ba yung VDU? So x d y squared minus y squared d of x derivative of x or all over x squared. Then ito ay 0 na. So ito, i-copyhin ko lang muna bago tayo magtuloy-tuloy. Ano ba yung derivative nito? So derivative ng sine. Okay, ang sin y is cosine y. Dahil nagdi-derivative ko sa y, dy over dx. Laging ganun na. Ito plus sin of y. Dahil derivative ng x ay 1. Dahil x lang yan, 1 mo na lang ilagay mo.
Then ito guys, ganun pa rin naman ang ang pinaka format. X squared, copy mo lang ito. Then ito, x, derivative ng y squared is 2y dy over dx. Minus y squared, derivative ng x is 1. Equivalent to 0. So magiging 3y squared dy over dx minus, usually kukunin ko na yung nito, yung pinaka simplification na natin. Dy over dx minus sine of y. Okay, and then plus, ito ay 2xy dy over dx minus y squared divided by x squared is equivalent to 0. So, tingnan natin, baka pwede nating masimplify, no? Okay, so ito magiging 3y squared dy over dx minus x cos of y dy over dx minus sine of y. Ito pwede nating i-divide. So magiging 2y. So 2y over x. No, ganyan kasi lalabas diyan eh. dy over dx. Okay? And then ito minus y squared over x squared. So ganyan yung lalabas 0. Ngayon pagsasama-samahin ko lahat ng dy over dx. So 3y squared minus x cos y plus 2y over x. Okay, tapos dy over dx. Ilipat ko yung hindi naka-dy over dx. So equivalent, magiging ano na to, meron pa? Parang isa lang, no? Kasi lahat ay dalawa pala. So magiging sine of y plus y squared over all over x squared. So ano ngayon magiging dy over dx? So ito na yung magiging dy over dx. So gumamit tayo ng implicit differentiation. Okay, magiging 3y squared minus cos or x cos y. Okay, x cos y. Plus 2y. Pwede mong x raised to negative 1. Pwede yan, no? Then, ito sine of y plus y squared x raised to negative 2. So, ito na yung pinaka-final answer for the dy over dx. And that is the implicit differentiation, no? To solve that particular problem, no? Or pwede rin naman yung iba ginagawa, ibababa yung x squared. Parang pag ganyan i-LCD pa. Pero okay na rin naman yung ganyan. Wala naman na problema. Kasi iba i-LCD pa to eh. Gusto yung LCD, pwede rin naman. Halimbawa, sine of y plus y squared over x squared. Ito, may over 1, no? Tapos, divided by 3y squared minus x cos of y plus 2y over x. O magkakaroon to ng 1. So therefore, x squared magiging x squared sine of y plus 1 nito y squared divided by, pwede rin naman ganyan. Walang problema kung ito yung ginamit nyo. Ito x. So magiging 3xy squared tapos magiging minus x squared cos y plus 2y. Okay, so basically ganyan, no? Tapos magka-cancel yung isang x. Magre-reciprocate kasi yung isa eh. Kaya magiging pinaka-final answer dyan, ay ito na. O i-ano ko na, i-simplify ko na, no? Magiging x squared sine of y plus y squared all over. So, ito ay 3x squared y squared. Ito ano na to, yung x cubed cosine of y
plus 2xy. O, ito na yung pinaka-answer. Kung yung gusto mong pinaka-simplified. Pero ito, pwede na rin naman na yan. So, kahit alin sa dalawa, ay pwedeng maging sagot. No? So, that is the answer for that particular equation. Okay, so I think naintindihan na natin no yung implicit differentiation. So i-ano ko na ito. Wait lang yan.